Pero dito pa rin siya sa Saudi Arabia. Tinatawagan ko po, Kuya Jobert Aguilar. Kuya Jobert. Kuya Jobert! Baka magbabago ka, isip mo talaga. Ito ni Kuya Jobert. Suot mo na yung ano na, naka-advance ka na. Ang lakas mo ah. Nauna, magmo-moment mo eh. Ano ako eh. Una-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord. Kasi lilipat na ako sa ibang company. So yung pag-transfer ko, napaka-smooth. Yung bang, hindi ko kailangan na ano, hindi ko kailangan na mag-follow up. Mismong si God na ang gumagawa sa nagparaan para sa akin. Hindi ko expected yun, yung pag-apply doon sa ibang company. Halos lahat yun, hindi ako gumawa. Hindi na ni Lord. Kumbaga parang si Lord yung gumawa ng paraan sa ibang tao, pinadaan sa ibang tao. Ang nangyari noon, yung isang kasama ko si Marvin, nag-apply siya sa company ngayon na in-applyan ko. Tapos, pagkatapos ng interview niya, sinabihan niya ako na mag-apply din ako. So sabi ko gano'n, sige ko ako Brad, magkaano ko, bigay ko sa CV ko. Linggo na nakalipas, kinukulit ako ng kinukulit na sabi sa akin, mag-apply ako. Bigay ko CV ko sa kanya. So, hindi ko may bigay-bigay eh, kasi parang ano, nagdadalawang isip ako, gusto ko na ayaw. So, si Jok naman, eksakto naman na apply din siya ng ano, na Isuzu. Binigay niya yung CV niya kay Marvin. Hinahanap ni Jok yung kay Marvin yung CV ni Jok. Nakita ni Marvin yung CV ko doon sa laptop niya. Siya na mismo yung Nagpasa. nag-send. Pag-send niya, sabi sa akin, tumawag sa akin, "Oh Brad, yung CV mo, naipasa ko na. Pag may tumawag sa'yo, bahala ka na." Sabi sa akin, "Oh, sige ka ako ng bahala." So, after 1 week, may tumawag sa akin, taga-HR. Sabi sa akin, "Ikaw ba si Mr. Jobert Aguilar?" "Yes ma'am, ako nga po ito." "Okay, tell me about yourself." So, may ganun kagad sa akin. Dapat English din sila. So, sinabi ko yung ano, hindi ko na isa-isa, nakahaba eh. So, sinabi ko na mekaniko ako, technician ako ng Pitromin, 26 years na Years old. ano, yung nagtatrabaho. So, pagkatapos nun, okay, schedule kita ng online interview. And, So, sige po ma'am, ni-schedule ako. Kung bawa, schedule ko ngayong araw na to, madaling araw na hagis pa kami nila Bromart. Nagano pa kami ng minuit. Parang hindi ko siya siniseryoso. So, pagka-interview sa akin, tinanong ka agad, sinabihan ka agad ako na itong papasukan mong company, more on electrical. Sabi sa akin. So, kaya mo bang gawin? Sabi ko, siguro po sir, pag kami may service manual, baka kaya ko. So, paano mo siya i-diagnose? Hindi ako nakasagot kasi hindi ko siya talaga kabisado eh. So, ganun, tuloy-tuloy yun. Tapos, nung interview na yun, may mga tanong sa akin na hindi ko na isagot. Hindi ko nasagutan. So, pagkatapos ng interview na yun, wala na. Parang inalis ko na sa isip ko na, wala yan. Hindi mapasa. Bagsak ako nun kasi may mga bagsak ako sa interview. After 1 week, tumawag na naman sa akin, taga-HR. Sabi sa akin, kompletuhin ko na daw yung mga document ko. So, pagkatapos, tuloy-tuloy na, tumawag na sa akin, magpaano na daw ako, medical. Tuloy-tuloy na, halos halos dire-diretso yung nila, yung process nila. So yung ako naman, pabanjing-banjing. Pagkatapos, sila na mismo yung tumatawag sa akin by phone. Sabi sa akin, "Mr. Jobert, nakita mo ba yung email na sinend namin sa inyo?" "Ay, hindi pa sir eh." "Please, always check your email," sabi sa akin.
Sila pa yung nakikiusap na lang ko yung email ko. Kasi parang ano, Iba ka talaga eh. yung parang wala lang. Guys, na, Sabi ni Guy, Parang wala lang na hindi talaga ano. Sabi ko, yung pang-company Ano ng yata please, yun? please check your email. ah, tapos yun, sabi sa akin na magkano ba expected mong salary? So, nilagay ko doon, kinumpute ko. baka naman. Tapos nung ano na yun, ni-expect ko nun kasi ang sa Petromin kasi ang basic ko 3 lang talaga eh. So ako pagka mabigyan ako ng mga 6,000, okay na yun, gagrab ko na yan. Pero pagka halos same lang, bakit pa ako lilipat? Sabi ko gano'n. So pagkatapos nun, binigyan ko yung mga 7,000 yata eh, pagkalagay ko doon. Tapos nag-offer na sila, nilagay na nila 60 yung basic ko. Pagkatapos 2,500 yung housing allowance. Malaki sa Pagkatapos yung transpo 1,000. Sabi ko 98. Diba? Hindi na ako ng dalawang isip. Pero nakagad ako. Kaya hindi ko alam yung trabaho. Ako, Yarita, may video. Alam na ni ate. Alam na. Okay lang. So pagkatapos nun, tuloy-tuloy na, kumpleto na lahat. Tapos nag-ano na rin ako sa Petromin na sabi sa akin, mag-resign na ako. So nag-resign na ako noon. 1 month, bago ka makaano eh, isang buwan muna. So tapos itong mga nakaraang linggo, sabi sa akin nung kasi mag-expire na din yung ikama ko sa July 1. Sabi sa akin ng bagong company, pakisabihan mo yung current na yung dati mong company na i-reduce yung yung transfer ng ng employer. I-reduce yung araw. So, nakiusap ako doon sa HR dito sa Petromin. Saglit lang. Halos hindi nga ako pinahirapan. I-reduce nila, ginawa lang nila na 1 day. Saglit lang. So, na-transfer ka agad ako. Napakadali. Kumbaga parang yung pag-transfer ko, paglipat ko ng ibang company, hindi ako may gawa. Talagang si Lord lang talaga may gusto. May purpose si Lord. Kaya nagpapasalamat ako. Talagang sobra-sobra yung yung blessing na binibigay sa akin ni Lord. Kahit hindi ko inihiling, siya na mismo nagpo-provide para sa akin. Pagkatapos yung end benefits ko, saglit lang, talagang wala akong problema. Napakadali, napaka-smooth ng pag-transfer ko. So pagkatapos nga nung kahapon, sabi ko, nag-email ako, sabi ko, ma'am, aalis na po ako ng 27, wala pa po akong ticket. Agad-agad, nag-message ka agad, meron mga agad ang ticket at saka hotel. Ano pa yun? Yung ini-expect ko yung condition ko doon kasi temporary, 1 month temporary daw yung condition. So ini-expect ko yung parang katulad ng accommodation namin dito. Aba, yung pinapili sa akin, Radisson Hotel, at saka Hilton. Oo, Hilton dalawa Palace. pinapili sa akin. Sabi ko, tindi naman ito, parang kakapusin yata ako ng pera nito. Tapos, binuksan ko yung yung kontrata. Nakita ko yung kontrata doon, nakalagay na 1 month temporary, accommodation. Sagot nila lahat. Tapos, dumating yung yung kahapon, yung ticket ko at saka yung sa hotel, ando doon na lahat. Sagot lahat ng company. So, naka-Radisson Hotel ako, napipitsugin lang na. Ang kala mo manager eh. Tanong mo, security pa. Yun nga eh, kaya talagang sobrang nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Kaya yung sa akin, thank you Lord. Tapos sa pamilya ko, sa ate ko, na kahit pa talagang ito, last Friday ko na dito. Yung ate ko, hindi pinapayagan niya na lumabas. Pero lumabas na, sabi ko, ate, magpaalam ka sa amin kung baka payagan ka. Praise God, nandito ngayon ang ate ko. Praise God! Lahat ng wishes mo, Lahat talaga, natutupad. Lord. Wala na akong mahihiling. Sobra-sobra yung pagpapala na binigay sa akin. Thank you, Lord. Amen. Praise God. So, Kuya Jobert, isa